January 5. Ang ating kalabang walang pangil. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Colossians 2:13-15. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang pagkakaiba ng pagsasama kay Kristo para sa mananampalataya. Nakamit ni Kristo ang isang tiyak na tagumpay laban sa Diablo sa Kalbaryo. Hindi niya inalis si Satanas sa mundo, ngunit dinisarman niya ito sa paraang nawala ang sandata ng kapahamakan sa kanyang kamay. Hindi ni Satanas maaakusahan ang mga mananampalataya ng di pinatawad na kasalanan. Ito lang ang akusasyon na makakasira sa atin. At dahil dito, hindi niya tayo madadala sa ganap na pagkawasak. Maaari niyang saktan tayo pisikal at emosyonal kahit patayin tayo. Maaari niyang tuksohin tayo at udyukan ang iba laban sa atin. Ngunit, hindi niya tayo masisira. Ang tiyak na tagumpay ng Colossians 2:13-15 ay dahil sa talaan ng utang na laban sa atin ay ipinako sa krus. Ginamit ng Diablo ang talaang ito bilang kanyang pangunahing akusasyon laban sa atin. Ngayon, wala na siyang akusasyong maaaring tumayo sa hukuman ng langit. Wala siyang magagawa sa bagay na pinakagusto niyang gawin. Ang tayo'y kapahamakan. Hindi niya magagawa. Pinasan ni Kristo ang ating kapahamakan. Ang Diablo ay dinisarma. Isa pang paraan ng pagpapahayag nito ay sa Hebrews 2:14-15. Naging tao si Kristo upang sa pamamagitan ng kamatayan ay sirain niya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Iyon ay ang Diablo, at palayain ang lahat ng mga nasa panghabang buhay na pagkaalipin dahil sa takot sa kamatayan. Ang kamatayan ay kaaway pa rin natin. Ngunit ito ay nawalan na ng pangil. Ang laso ng ahas ay natanggal na. Wala na ang nakamamatay na saksak. Ang saksak ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan na magdulot ng kapahamakan ay nasa hinihingi ng batas. Ngunit salamat kay Kristo na tumupad sa hinihingi ng batas. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? 1 Corinthians 15:55.